Bilang isang Katoliko, pansin ko rin ang paparami na mga sikta, mga pastor nagsulputan. Mula nang pinatay ang mula nang pinatay ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus, dumami ang mga ngaral na na pastor. Hindi siguro nila alam na nung pinatay ang Panginoong Hesus, nabuhay ito, magmuli na buhay. At sa alagad at sa mga alagad lang din siya nagpakita. Araw din yun ng linggo. Wala doon ng mga pastor. Kasi nagsara sila ng pinto eh. Sino makapasok? Sila lang doon, labing isa sila. At sa mga alagad, mga alagad niya mismo, iniwan ang kaniyang simbahan. At sa mga alagad lang din niya iniwan binigay ang kaniyang mga utos. At ang mga alagad lang din niya ang binigyan ng authority na mangaral. Malinaw talaga na wala doon ang mga pastor. Wala, kahit isa, wala. Si Jesus lang doon si Jesus, mga isang alagad. Bakit kaya ngayon nangaral itong mga pastor? Sino kaya nagbigay ng authority sa kanila na mangaral? Sino kaya nagbigay ng authority na mangaral sila? Ang mga alagad lang ang binigyan ng authority ng Panginoong Hesus na mangaral. Malinaw yan. Mabasa yan sa Juan 20, versikulo 19 hanggang 21. Kaya yung magbabalak na magpastor, wag na lang kayo magpastor, magpari na lang kayo. Kasi yung mga pastor nag-aaral din to eh. Sayang lang yung mga pinag-aralan nila. Kung hindi pastor, mag-minister na lang kayo. Wag na kayong magtayo ng sarili nyong simbahan. Hindi naman ako ang napansin ko lang talaga na marami talaga ngayon ang nagtayo ng sikta, nagtayo ng sariling simbahan. Ba't nagtayo pa sila na nagtayo ng as Jesus na simbahan? Dapat dito na lang tayo sa iisa, sa Roman Catholic na lang tayo. Para magkaisa tayo. Di na tayo maghihiwalay, di ba? Hindi ko naman nagparinig lang ko sa mga gustong magbalak na gumawa ng ibang sikta kasi ginagawa na kasi ng negosyo. Salamat. God bless.